Sa ating linya po atin na hong tawagin at kahit pa naka-standby, Acting Labor Secretary, dating Senador Francis Tolentino. Secretary Tolentino, sir, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa radyo at TV pa. Secretary. Ay, magandang umaga, Carly. Magandang umaga sa inyong taga-subaybay. Una po muna, congratulations. Malaman namin nung At bago... binabati po natin ang ating mga kapatid na Muslim ngayong araw na ito. Oo nga po. Congratulations po rin sa inyo, Secretary. Ano ho bang, Salamat po. ano ho bang marching order, kung magamit yun ang salitang yon, nung kayo po'y mag-take oath sa harapan ng Pangulo bilang kalihim ng Dole? Maliwanag naman po yun na yung sinabi ng Pangulo ay itaas ang dignidad ng ating mga manggagawa. So malalim-lalim na po yun at broad enough to include all the benefits, all the entitlements of our workers sangayon sa saligang batas, sangayon sa ating Labor Code of the Philippines. Meron kasi mga nagsabi na baka merong espesyal na request na tingnan yung nangyari sa Angeles City dahil ang unang order po ninyo ay pag-relieve doon sa Regional Director ng DOLE. Nasa likuran nyo pala yun nung kayo po nagsalita, Secretary. Opo, kasi Director nag-ano ko na kinausap ko na siya. Nagkaroon ako ng personal na rin na investigasyon. Siyempre, due process naman po yan. Alam niyo po, meron tayong batas patungkol po dyan. Yung Republic Act 11058 at may department order din dyan na yung 252 patungkol po sa occupational safety. At marami pong occupational safety and health hazards. Marami pong nalabag na ito na nga yung dignidad ng ating mga manggagawa, lalong-lalo na sa kanilang pinagtatrabahuhan. So ang una po dito ay talagang dapat masigurado na sila ay ligtas sa panganib habang nagtatrabaho. Ito nga, sa kasamaang palad ay may nangyaring ganyan at nagresulta ng kamatayan ng iba. Mamaya papunta ho ako doon. Nandun ako bago magtanghalian. So, nagkaroon ng nagkaroon ng work stoppage. Opo. Pinatigil na yan ng Dole Region 3. Ihinto nyo na yung construction. Kasi ang dami nyong nilabag na requirements ng batas. Subalit, after a month, ay tinuloy uli kasi nga nag-comply daw. Pero ang sabi ko, dapat continuous yung inyong monitoring. Baka naman nag-comply lang nung umpisa, tapos hindi na. So, una dyan, maliwanag na maliwanag. Bawal po ang barracks sa loob ng ginagawang gusali. Tama po. Dapat may barracks, may tulugan yung mga manggagawa sa labas. Kaya itong nakaligtas, 5 meters away, yung si Mr. Blasey, nasa malayo siya. Yung mga nandun sa loob, yun yung natabunan. So, hindi ko po tinutukoy dito yung mga substandard na materials, hindi ko po tinutukoy dito yung violation sa National Building Code. Ang tinutukoy ko po dito yung violation po sa occupational and health standards. So, dito po nagkulang. Kaya si Director, siguro kaya nga iniimbestigahan namin bakit nakapagpatuloy pa yung construction ng kulang sa gamit na dapat may halimbawa po dapat pag ang iyong construction worker ay 10 hanggang 50 dapat may treatment room. Pag 51 hanggang 100 merong clinic. Pag 1 hanggang 9 ay merong first aid kit. Ito nga, noong una, hindi alam kung ilan yung construction worker, walang talaan. Okay. So, mga ganun po. So, sa madaling salita, hindi lamang ito dapat tungkulin ng LGU, yung pangangasiwa, pagbabantay, pag-inspect sa mga malalaking construction tulad nito. So, inuobliga na rin ninyo talagang simula ngayon, ang mga nasa DOLE. Nasa batas po yan dapat po may safety officer. May safety officer. Safety officer required po pag hanggang 9 ang nagtatrabaho. Pag may mga kategorya po yan, safety officer 2, safety officer 1. So dapat po yan may ganyan. Pag ang trabahador mo ay hanggang 100 na, may part-time ka na doktor na. Ganun po nasa batas. Okay. Secretary, lipat lang ako. Total, maaari pa natin pag-usapan. Magtutungo kayo dyan sa Pampanga ngayong pong araw ito. Makukulong po yung reaksyon dahil habang binabanggit namin na kayo tinalagang kalihim na nung pa bilang Secretary po ng DOLE, kasunod ng balita ay 345,000 daw yung mga tambay ngayon, walang trabaho. Ano bang nakikita ho ninyo solusyon po dito? Saka sakaling alam niyo po, hindi naman
mandato lang ng Dole, DOLE yan. tama po So yan. mahaba-habang Mm. Magtutulungan. environment diyan, maluwag-luwag, kasali po yung mga external economic factors diyan na hindi naman taglay ng DOLE. Mm. Yung inflation, yung presyo ng gasolina. So nakikita ko po yung lalong-lalo na yung mga kabataan ay magkaroon ng tamang pagsasanay para rin po magkaroon ng sariling pagkakakitaan, lalong-lalo na Mm. mga maliliit na negosyo. Mm. So may mga binabalangkas po ako, kasi nakikita ko na merong merong pag merong hindi pagkakaugnay Mm. ng education to employment pipeline. So minsan yung pinagte-trainingan mo, pinag-aralan mo, hindi naman yun yung iyong papasukan. Opo. So nakikita ko mabigyan sila ng tamang pagsasanay para makapagnegosyo rin. Oo. At nakikita ko yung mga nasa informal sector ay makapasok sa sector at mabigyan din ng tamang mga benepisyo, yung SSS, PhilHealth at marami pag-ibig at marami pang iba. So Mm. ito ay isang napakalalim na global phenomenon na yung yung meron tayong tinatawag na decent work deficit. Ito yung gap nung available na trabaho Mm. na nagpo-provide ng tamang sweldo Mm. at doon naman sa underemployed, yung doon naman po sa walang trabaho. So ito po ay inaamin ko hindi lang katungkulan ng DOLE, maraming ahensya at yung lumolobo nating populasyon ay bahagi na rin po nito. So yung sa akin po, kung ano po yung meron tayong kakayahan, ay dapat mapuno yan at dapat po ang trabaho ay para sa Pilipino. Alright. Dapat Okay. po ang trabaho po hindi maibigay sa Sa mga iba. banyaga, lalong-lalo na sa mga kaya naman ng mga kabataan natin, ang ating mga manggagawa. Pero nakikita natin kahit itong Mm. sa Pampanga, ngayon lang lumitaw itong may-ari nito matagal na pala itong Kaya gustong nga eh. kausapin ng DOLE noon pa na isang Anyway, banyaga rin sige po. Secretary, na siguro opo. sa inyo pagpunta sa Pampanga, yan niyo pong magkakumusta at mabigyan ho uli ninyo kami ng update tungkol po dyan. Again, congratulations at maraming salamat Ay, sir. maraming Sa salamat. ulitin sir. Magandang umaga po. Okay. Mabuhay ka, Orly, at long time Kayo no din here. po. Sa ulitin sir, thank you po. Si Dole, Acting Secretary Francis Tolentino, mga kapuso, inyo po napakinggan.